Malalakas na hampas ng alon ang nararanasan sa Aurora dulot ng bagyong Egay. Update tayo ron sa unang balita live ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell. Igan, simula kahapon binayo ng malalakas na hangin ang probinsya ng Aurora sa gitna ng bagyong Egay, kaya hindi pa rin inaalis ang banta ng storm surge. Mailang ang sinita dahil naliligo pa rin sa dagat sa kabila ng umiiral na no swimming policy. Sumabay sa matataas na alon sa dagat ng Baler, Aurora ang mga surfer. Sa gitna ng malakas na hangin kahapon, dala ng bagyong Egay. Pero nang dumating ang mga taga MDRRMO, sinita ang mga naliligo dahil may no swimming at no fishing policy na ipinatutupad bunsod ng bagyo. Mismong mga surfing instructor daw ng ilang resort ang pasimuno, kaya nagbantang ang mga otoridad na kung hindi tumigil, tatanggalan sila ng permit. Sa bayan naman ng Dipakulaw, inilikas ang mga residenteng nakatira sa tabing dagat. Pagdating po kasi ng paglaki ng tubig, ay umaabot din po sa kanila yung sa kanilang mga bahay. Kaya iyon po ang ginagawa namin sa barangay. Ilikas. Pero matapos ang ilang oras, agad ding umuwi ang ilang evacuees sa takot na manakaw ang kanilang mga gamit at alagang hayop. Kwento ni Mary Grace, dati na raw silang ninakawan sa kasagsagan ng bagyo. Kasi po, baka po yung mga hayop po wala pong mag-alaga gano'n, tsaka po mga gamit po mananakaw. Kaya po umuwi na po kami. Abala naman sa pag-ayos ng lambat si Mang Arnel habang hinihintay niyang maging kalmado ang dagat. Ilang araw na po kami hindi nakapalaot ngayon. Ang problema niyo? Opo. Yung pagkain namin kulang. Opo, wala po. Kasi po nga hindi na po kami nakakapalaot. Simula noong weekend, hindi na pumalaot ang ilang mangingisda dito sa lalawigan ng Aurora dahil sa matataas na hampas ng alon sa dagat. Maghahanap muna raw sila ng alternatibong kabuhayan kaysa makipagsapalaran sa dagat. Ang kanilang mga bangka, hinila muna sa Pampang. Patuloy ang ginagawang monitoring ng Maritime Police sa karagatan ng Aurora. Nakaalerto ang PDRRMO sa lagay ng bagyong Egay. Inihahanda na ang mga food packs na ipapamahagi sa mga pamilya. Pinayuhan ng mga residente na maging alisto sa banta ng landslide. Yung mga national road natin, nakaantabay naman dyan ng DPWH at ganun din ang probinsya. May mga equipment naman tayo na naka-preposition na in case na magkaroon ng landslide. Samantala, mananatili muna sa bayan ng Kasiguran ang ilang barko at tugboat na hindi itinuloy ang biyahe dahil sa bagyong Egay. Saka na lang itutuloy ng mga crew ang paglalayag sa oras na wala ng bagyo. Igan, magdamag pa rin tayo nakaranas sa mga pag-ulan dito sa lalawigan ng Aurora. Ilang lugar nga dito sa lalawigan ang pansamantalang nawala ng supply ng kuryente gaya dito sa Baler hanggang sa mga oras na ito. Gumamit na ng generator ang mga establishmento para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Sa kabila ng epekto ng bagyo, nananatiling passable ang mga kalsada dito sa probinsya ng Aurora. Nakabantay naman ang otoridad sa posibleng pagtaas pa ng antas ng mga river system. At yan ang latest mula dito sa probinsya ng Aurora. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Russell Simorio. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari ka ring masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.